papel. Number 9, ipinasyal si Ana ng kanyang guro sa paaralan upang maging pamilyar siya dito pagkatapos sa klase. Narito ang mga lugar na kanilang pinuntahan. Basahin ang sumusunod na salita sa loob ng kahon. O, tingnan ang mga larawan, ha? Dito nagpunta si Ana. Doon ang baba yung mga larawan. Hindi. Itingnan lang, babasahin ko. Dito nagpunta si Ana. At hindi ba ginalangasan ng guro niya? Sa una, ang unang larawan ay kantina. Kantina. Kantin. Sunod, klinika. Sunod, silid-aralan. Sunod, kusina. Sunod, silid-aralan. Silid-aklatan. Silid-aklatan, library. Sunod, opisina na punong guro. Principal's office. O tanong, sa mga nakatalang lugar na pinuntahan ni Ana at ng kanyang guro, ay wala na mag-ingay Diyos. Alin bahagi ng paaralan ang nangangahulugang lugar kung saan dinadala ang mga batang may karamdaman? O mula sa mga nakatalang lugar na pinuntahan ni Ana at ng kanyang guro, alin bahagi ng paaralan ang nangangahulugang lugar kung saan dinadala ang mga batang may karamdaman? Letter A, kantina, kantina, kantin. Letter B, klinika or clinic. Letter C, kusina. At letter D, opisina na punong guro. O, magsagot na. Bilugan ang tamang sagot, ha? O, number 10. Tapos na po lahat? Tapos na po po. Number 10. Saang bahagi ng paaralan nag-aaral si Ana? Saang bahagi ng paaralan nag-aaral si Ana? Letter A, kantina. Kantin. B, klinika. C, silid-aralan. D, opisina ng punong guro. Letter A, kantina. B, klinika. Sabayan. Oh. Opo, hindi po dyan. Nasa baba na dyan. Nasa baba po ng picture. Turo mo ang word na saan mamimili. Yan. Sundan na ako sa pagbabasa para alam nyo kung nasaan na tayo, ha? Kaya nga pinapakinig ko kayo sa test paper niya. Okay na ko? Tapos ka na sa number 10? Okay na? Iyan po ay sa number 9. Yung 10 po nasa baba. Yung 10. Tingnan mo yung number 10. Oh, yan. Ang number 10, saang bahagi ng paaralan daw nag-aaral si Ana? Tingnan mo dyan. Para maano mo. Saang bahagi nag-aaral si Ana? A. Oh. Parehas, merong magkaiba ng tanong. Parehas nga yan, pero magkaiba ng tanong. Ang tanong sa 10, saan daw bahagi ng paaralan nag-aaral si Ana? A. Sa kantina. B. Sa klinika. C. Silid-aralan. Letter D. Opisina ng punong guro. O, tapos na po. Okay na alam mo na kung saan yung lugar.
kinikilig sa number 11 na? Number 11 na. Nagkaroon si Ana ng maraming kaibigan sa bagong paaralan. Palagi siyang tumutulong sa kanyang mga kaibigan. Siya ay laging nandyan para sa kanila. Alin sa mga sumusunod ang magpapakita ng katangian ni Ana bilang kaibigan? Ulit, sabaya, maupo na. Nagkaroon si Ana ng maraming kaibigan sa bagong paaralan. Palagi siyang tumutulong sa kanyang mga kaibigan. Siya ay laging nandyan para sa kanila. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng katangian ni Ana bilang kaibigan? Letter A, Saira. Sa test paper ang tingin. Letter A, si Ana ay isang kaibigan. B, si Ana ay bagong mag-aaral. Letter C, si Ana ay matulungin at maaasahan. Letter D, si Ana ay isang mabuting kaibigan dahil siya ay matulungin, mapagmalasakit, at laging nandyan sa oras ng kailangan. O, sagot na. O, number 12. Number 12. Nakinig. Alner Ayesha. Number 12. Isa sa mga pinag-aralan ni Ana sa paaralan ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ipinasulat ng guro ang pangalan nito sa pisara. Kung ikaw si Ana, paano mo isusulat ang pangalan ng pambansang bayani ng Pilipinas? Paano mo daw isusulat ang pangalan ni Jose P. Rizal? Letter A, tingnan. Pare-parehas siya na Jose P. Rizal. Paano nyo daw isusulat? Kung kayo si Ana, paano nyo isusulat ang pangalan ni Jose P. Rizal? Tingnan nyo, A, B, C, or D. Hindi ko nababasahin yan kasi pare-parehas lang. Ang naiba lang yung letter D. Jose Bonifacio. Mali na agad yung letter D. Oh, A to sila lang ang pagpipilian nyo, ha? A to silang. Yung D, mali na yun. Oh, binigyan na kayo ni teacher ng ano. Oh! Tapos na? Opa! Sunod. Number 13. Makinig na. Kael. 13. Si Lisa ay naglalakad tuwing papasok sa paaralan. Sa daan, marami siyang nakikitang mga simbolo at palatandaan. Alin daw sa mga sumusunod na mga simbolo ang maaaring makita patungkol? Saan ang mga simbolo sa test paper? Yung 1, letter P, no parking. Yung number 2, stoplight. Number 3, bawal tumawid. Number 4, tamang tawiran. O alin daw sa mga larawan ang mga makikita sa patungo sa paaralan? Letter A, number 1, 2, at 3. Letter B, number 2 lang at number 3. Letter C, 1, 2, at 4. Letter D, 3 lang. 3 lamang. Tapos na? Ang gagaling naman. Ang grade 1 sa pag-iita talaga. Number 14 na tayo. 14. Sa kabila na po. Sa kabila, ha? Sa kabila lang.
si Ana ng kanyang guro sa paaralan. Narito ang mga lugar sa kanilang pinupuntahan dahil ang salita sa mga sa kanila, yan ay laking hudas para sa kanila. At sa mga sumusunod at pamamagitan ng katamlian ng alaala. Ayun, sila ay sa kanila. Sana ay bagong Okay, number 14. Makinig. Angel, ha? Nandito na tayo. Makinig. Number 14. Olivia, ayun sa kupuan mo.